At sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay sakit ng ngipin. At ayon po sa mga eksperto, ang pinagmumulan po ng sakit ng ngipin ay ang tooth decay. Ano naman po ba itong tooth decay? Ang bulok ng ngipin ay kilala sa mga tawag na tooth decay o kaya naman ay tooth cavity sa wikang Ingles. Ayon sa mga eksperto, sa kondisyong ito ay nabubutas at nagiging kulay dilaw o itim ang bulok ng ngipin. At ayon pa rin sa kanila, ito ay sanhi ng pagkakaroon ng labis na bakterya sa bibig. At ayon pa rin po sa kanila, kapag ang mga bakterya ay naglabas ng maraming asido, ang ngiping apektado ay maaring mabutas at mabulok. At ayon pa rin po sa mga eksperto, kung nagsisimula pa lamang ang pagkabulok ng ngipin, maaring walang maramdamang sintomas ang isang tao. Subalit sa paglubha nito, ang pasyente ay makararanas ng pananakit ng ngipin, pamamaga ng gilagid, hirap sa pagnguya o pagkain, pagiging sensitibo ng ngipin sa temperatura, pagsama ng panlasa at iba pa. At ayon po sa mga eksperto, meron pong 3 uri ng pagkabulok po ng ngipin. At ang unang-una na po dito ay ang kanila pong tinatawag na root decay. Ito po ayon sa kanila ay ang pagkakaroon ng butas o pagkubulok sa pinakaugat ng ngipin. At dagdag pa po nila, ito po ay kadalasang naapektuhan ng kondisyong ito ay ang matatanda na mayroong mga problema sa kanilang gilagid. Kapag umuurong na ayon sa kanila ang kanilang gilagid, mas nalalantad ang mga ugat ng ngipin, kaya naman nagiging mas mataas ang posibilidad na maapektuhan ang mga ito ng bakterya at asido. At ayon po sa mga eksperto, ang ikalawang uri po ng pagkabulok po ng ngipin, ito po ang tinatawag po nila na pit and fissure decay. Ito naman po ay ang mga ngipin na nasa bandang bagang ang naaapektuhan. At ayon po sa kanila, ang karaniwang bahagi ng ngipin na nabubutas o nabubulok ay ang ibabaw lamang nito ay ang bako-bakong bahagi na ginagamit na panguya. At dagdag pa po nila na bagamat madaling linisin ang ibabaw ng mga ngipin, maaari pa rin itong mabulok kung hindi palagi ang magsisipilyo. At ayon po sa mga eksperto, ang ikatlong uri po ng pagkabulok ng ngipin, ito po yung tinatawag na smooth and surface decay. Ayon po sa kanila, ang naaapektuhan ay ang makinis at patag na bahagi ng ngipin. Ito ay ang pinakamadalang na uri at pinakamadali ring malunasan. Ganun pa man, maaari itong lumala kung hindi napapangalagaan ng maayos ang mga ngipin. Naririto naman po ang mga sanhi kung bakit po nagkakaroon ng bulok ng ngipin. At ayon po sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng bulok ng ngipin o tooth decay ay ang pamumuo ng labis na bakterya sa bibig. Ganon din po naman ayon po sa mga eksperto ay ang labis na pagkain ng matatamis at maasim. At ayon po sa kanila, kapag hindi agad natanggal ang matatamis o maaasim na pagkain sa ngipin, maaakit nito ang mga bakterya at magsisimula silang gawing asido ang mga asukal na matatagpuan sa mga pagkain ito. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang isa po sa sanhi na pagkabulok nga po ng ngipin ay ito po ang tinatawag nila na hindi regular na pagsisipilyo. At ayon po sa kanila, kung hindi regular na nagsisipilyo ang isang tao, ay maiipon lamang ang mga maliliit na piraso ng pagkain sa mga ngipin at maaari itong pagmulan ng mabilis na pagdami ng mga bakterya. At ayon po sa mga eksperto, kapag po ang isang tao ay nakararanas na po na sinasaktan na nga po sila ng ngipin at ito po ay lalong lumalala, kapag po sila ay kumakain o umiinom ng malamig, ito po ay nangangahulugan lamang na posible na pong sanhi ito ng pagkakaroon po ng bulok ng ngipin o tooth decay. At ayon po sa kanila, posible pong magkaroon ng impeksyon sa ngipin. Kaya po ay pinapayo rin po ng mga eksperto na maganda rin po ang magpasuri sa mga dentista upang ma-examine po ang mga ngipin. At ayon po sa mga dentista,
ang pagpapasta o dental filling ay isang pangunahing lunas sa mga sumasakit ang ngipin dahil sa karamdamang ito. At ayon po sa kanila, sa pagpapasta, ang bahagi ng ngipin ay pinapalitan ng ibang sangkap, pwedeng bakal, porselas, pwede ring plastik o simento o kombinasyon ng mga ito. At ayon pa rin po sa mga dentista, ang pagpapasta ay hindi naman nangangailangan ng mahabang pahinga. Ito'y simpleng procedure lamang, maliban na lang kung malalang malala ang pakiramdam. At ayon naman po sa mga eksperto, narito po ang paraan upang magumot po ang sumasakit na ngipin. At unang-una po na pinapayo nila ay kung gagamit po ang pasyente ng gamot, gamit po ang tubig. Ang gagawin lang po ng pasyente, magpapainit po ang pasyente ng tubig, lalagyan niya po ito ng katamtamang daming asin, at ito po hahanguin niya, at kapag po maligamgam na po ang tubig, ito po ay kanya pong imumumog, at hindi po niya itatapon ang tubig o iluluwa ang tubig hanggang hindi po namamanhid ang kanyang gilagid. At ito po ay paulit-ulit po niyang gagawin hanggang hindi po lumilipas ang sakit ng ngipin na kanyang nararamdaman. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ito naman po ang gagawin ng pasyente kung ang sumasakit po ng ngipin niya ay ang ngipin pong bagang. Ipinapayo po ng mga eksperto na kukuha lamang po ang pasyente ng ugat po ng lubigan. At ang gagawin lang po ng pasyente sa ugat po ng lubigan, ito po ay kanyang ngunguyain. At hindi po niya ito titigilan hanggang hindi rin po lumilipas ang sakit po ng ngipin. At ipinapayo rin po ng mga eksperto na kung ang pasyente po ay sumasakit po ang kanyang bagang, ang gagawin lang po niya, siya po ay kukuha po ng dahon po ng mustasa. At ang gagawin po niya sa dahon ng mustasa, ito rin po ay kanya pong ngunguyain ng hilaw. At hindi po niya ito titigilan hanggang hindi po lumilipas ang sakit ng bagang na kanya pong nararamdaman. At ayon po sa mga eksperto, ang isa po sa pinakamabisa pong gamot sa bagang nga pong sumasakit ay kung ang isa pong tao ay nakararanas po ng ganitong pagsakit ng bagang, ipinapayo po ng mga eksperto na kukuha lamang po siya nung pong mura na dahon po ng patani, yung pong pinakatalbos ng patani. Ang gagawin lang po ng pasyente, didikdikin po ng pasyente ang murang talbos po ng patani, at kapag po ito'y nadikdik na niya, kukuha naman po siya ng katamtamang dami ng asin at ito po na may kanya rin pong didikdikin. Kapag napino na po ang asin, ito pong pinino niya pong asin ay kanya pong ipapalaman sa dahon po ng pataning kanya rin pong dinikdik, at kung may butas nga po ang bagang na sumasakit, ito pong pataning dinikdik na may palaman pong asin ay siya pong ipapasak sa bagang na sumasakit. At ayon pa rin po sa mga eksperto na kung talaga pong matindi po ang sakit na nararamdaman po ng pasyente sa kanya pong bagang o ngipin, ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha po siya ng 2 bao ng niyog. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha rin po siya ng baga o lalagyan niya po ng baga ang 1 bao po ng niyog, at kapag po nalagyan niya po ito ng baga, itataklob naman po niya yung 1 pong bao. Ang gagawin lang po niya dito ay palilipasin niya po ang ilang minuto at ito po ay kanyang bubuksan. At kapag po itinabuksan niya ay kukuha po siya ng bulak at yung pong pawis po ng bao ay papahirin po niya ng bulak, at kung may butas nga po ang bagang, ito pong bulak na may pawis po ng bao ay sa niya pong ipapasak sa bagang na sumasakit. At ayon pa rin po sa mga eksperto, kung ang isang tao po ay nakararanas na namamaga po ang kanyang gilagid, ay pinapayo lamang po nila na ang pasyente ay kukuha rin lamang po ng dahon po ng mustasa at ito po ay kanya pong ngunguyain ng hilaw. At bilang paalala po naman ng mga eksperto, may iwasan po natin ang pagkabulok ng ating mga ngipin kung tayo po ay lagi pong regular na magsisipilyo ng 2 o 3 beses maghapon.
Iiwasan po natin ang pagkain ng matatamis at malalakit na pagkain at regular na pagkukonsulta sa mga dentista. So, muli, inyo pong sanang subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and like. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat ko pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.